Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ako ang ating mga balita. Sa Super Balita sa umaga, numero 2. Para po sa lagay ho ng ating pong panahon, patuloy na mararamdaman sa malaking bahagi ng Luzon ang malamig at malakas na bugso ng amihan. Ang shareline easterly sa trap ng isang LPA na nagpapaulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Malalakas na pag-ulan dyan po sa lalawigan ng Catanduanes, Albay, Sorsogon. At malalakas din hong bugso ng hangin sa extreme Northern Luzon. Ang amihan ay patuloy na nakaapekto sa halos buong Luzon. Bagyang maulap hanggang sa makulimlim at may tsansa na mga mahinang pag-ulan at may pabugsog-bugsong hangin sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Ang traffic extension ng isang low pressure area ay umaabot na lamang sa lalawigan ng Palawan. Hindi inaasahang magiging bagyo ang naturang LPA. Ang easterlies na patuloy na namamayagpag sa nalalabing bahagi ng ating pambansa. Samantalang Eastern Visayas ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog ng dahil ho sa easterlies. Ang natitirang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may puno-punong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil pa rin po sa easterlies. Ang Palawan kasamang Isla ng Kalayaan ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog ng dahil ho sa trap ng LPA. Ang Occidental Mindoro makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mahinang pag-ulan ng dahil ho sa amihan. Ang Palawan kasamang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Ilagan-Silangan na may katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Ang Visayas ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa Hilagan-Silangan hanggang Hilagan na may banayad hanggang katamtaman ng pag-alon na karagatan. Samantala mga kapuso sa iba pang balita, panukalang ordinansa na lilikha ng 3 upuan. Para sa mga kinatawan ng katutubo, inihain daw ho yan po sa Sangguniang Panlalawigan. Super Radio Local News. Alamin natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, paso! Inihain sa Sangguniang Panlalawigan ng panukalang ordinansa na lilikha ng 3 upuan para sa karagdagang Indigenous People Mandatory Representative sa Provincial Legislative Council. Sa panayam kay IPMR Board Member Arnel Abrina, ang mayakda ng panukala, resulta umunito ng mungkahin na rin ng karamihan sa mga katutubo upang magkaroon ng 3 Provincial IPMR na kakatawan sa 9 na tribo sa Hunta Probinsyala. Anya, isa ang uupo para sa sur ng Palawan na kakatawan sa tribong Mulbonga, Palawan at Tagbanwa Central sa Provincial Board, habang isa naman na magrerepresenta sa Northern Palawan Mainland na kakatawan sa tribong Batak, Tagbanwa Kalamyanan at Tagbanwa Tandulanan. Ang isang upuan ay para sa kabilang tribo ng Cagayanan, Agutaynan at Cuyunon. Lain itong mapabilis ang katugunan sa mga problema sa mga usapin patungkol sa karapatan ng mga katutubo dahil halos umano lahat ng barangay ay may mga issue at concern sa mga katutubo dahil unti-unti nang namumulat ang mga IP sa kanilang karapatan at napakalaki ng Palawan sa
iisang IPMR. Samantala, hindi naman sumang-ayon ng mga miyembro ng Hunta Probinsyal. Sa halip ay dapat naman palakasin ng IPMR ang kanyang mandato at aktibong pagtugon ng National Commission on Indigenous People o NCIP sa mga kinakaharap ng mga katutubong pamayanan at ang kakulangan na rin ng pondo sa karagdagan pangsilya sa mga katutubo. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:52 na ako ng umaga. Ba't tatlo? Unsa ka sakali, ano ho? Na magkaroon ng upuan na yan po sa Provincial Board. Yan ang tanong kung lulusot ba. Mukhang hindi rin ho sinang-ayunan ng iba pa miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Samantala mga kaibigan sa iba pang balita, DNR sa Palawan pinatutupad ng 4 na araw na pasok sa opisina na nagsimula Enero 5 hanggang March 27, 2026. Ipinatutupad na ng tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Palawan. Ang 4 na araw na pasok sa opisina. Ito'y sa pamagitan ng DNR Pedro Palawan at mga tanggapan ng Community Environment and Natural Resources Office o Sendro sa lalawigan. Ito'y base sa public advisory ng DNR Pedro. Ang pagpapatupad ng 4 na araw na pasok sa opisina bawat linggo ay nagsimula noong Enero 5 at magtatagal naman hanggang March 27, 2026. Ang sistemang ito ay alinsunod sa DNR Administrative Order Number 2025-34 na kung saan sa ilalim ng patakarang ito ang opisyal na araw ng trabaho sa mga kawani ng DNR ay mula Lunes hanggang Huwebes na lamang. Sa bagong patakarang ito ng ahensya, ang lahat ng opisina ng DNR sa lalawigan na kinabibilangan ng Pedro at Sendro dito sa lungsod at sa mga munisipyo sa Palawan ay bukas mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi upang ipagkaloob ang serbisyo sa mga may transaksyon sa kanilang tanggapan. Kaugnay nito hinihikayat ng DNR Pedro ang may mga transaksyon sa kanilang opisina na tumalima sa bagong schedule ng kanilang operasyon. Alas 5:54 na ho ng umaga. Balikan ko natin si Super June Vicer Bantaculo. Sangguniang Panlalawigan nagpahayag ng pagtutol sa pagsulong na mapahiwalay ang Mindanao at Palawan sa Pilipinas. Super Radio Local News. May panukala na naman na maihiwalay ang Pilipinas sa Republika ng Pilipinas, yung Palawan sa Republika ng Pilipinas at may isama sa Mindanao. Alamin natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo. Para po sa detalye ng balita, pasok! Nagpahayag na maring pagtutol at posisyon ang Sangguniang Panlalawigan sa isinusulong ng Mindanao-wide consultative bodies na balak isumite sa United Nations Committee on Decolonization na humihingi ng independence ng Mindanao kung saan sinasama nila sa pagkalas sa Pilipinas ang probinsya ng Palawan at maging independent state. Ayon kay 2nd District Board Member Ryan Maminta, ginagamit muna ng grupo ang matagal ng ideya na pagbuo ng Mindanao, Sulu, Palawan o Minsupala kung saan noon pa man ay hindi na sinang-ayunan ng mga mamamayan ng Palawan at ngayon ay dapat muling iparating sa kanila upang hindi na lumawak ang usapin. Sa obserbasyon ng bukal, posibleng dulot ng mga isyu sa korupsyon kaya't nabuhay ang naturang usapin at ang pagiging hitik ng Palawan sa likas na yaman kaya't pilit isinasama sa paghihiwalay sa Pilipinas, subalit hindi mo nito ang sagot sa mga problema. Ayon kay Maminta, sa ganitong pagkakataon mas dapat ipaglaban ng iisang Pilipinas, bagaman sa kabila nito ay kampante rin ng opisyal na hindi magtatagumpay na mahiwalay ang Palawan sa bansa. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Super Radio Local News. Marina ho yan tinutulan ng mga Palawenyo noon pa. Mga kapuso, yung pong pagsasama sa Mindanao, nagatimpong lalawigan.
Diba, nung panahon ni dating President Gloria Macapagal Arroyo, mayroon din panukala mga kapuso na mailipat o maisama ang Palawan sa rehiyon ng Visayas. Mariin tinutulan din po yan ng mga Palawenyo mga kapuso. Ngayon may panibago na naman na plano maisama ang Palawan sa Mindanao. Alas 5:57 na ho ng umaga. Patuloy na mararamdaman ng mga coconut farmers dito sa lalawigan ng Palawan ang mataas na presyo ng kopra. Ito nakikitang trend ni Engineer Arlo Solano, ang hepe ng Philippine Coconut Authority o PCA sa lalawigan. Bunsod pa rin sa mataas na demand ng coconut oil sa pandaigdigang merkado, ganun din sa local market. Ayon pa kay Engineer Solano, malabo naman ang posibilidad na muling bumaba ang presyo ng kopra sa lalawigan. Katulad ng dati na bumagsak at sumadsad ang presyo sa 5 piso hanggang 8 pesos kada kilo. Samantala mga kapusang umiiral na presyohan ng kopra ngayon sa Palawan. Nasa 50 pesos ang farm gate at 60 pesos naman ang mill gates mga kapuso. Alas 5:58 na ho ng umaga. Samantala, balikan ko natin si Super June Vicer Bantaculo. Recognition of Active Surveillance on African Swine Fever Certificate mula sa Bureau of Animal Industry ipinagkaloob sa mga munisipyo ng Batarasa, Cuyo at Magsaysay. Super Radio Local News. Namin natin ang detalye ng balitang yan. Mas magnegatibo sa Super June Vicer Bantaculo sa detalye ng balita. Pasok! Matapos magnegatibo sa African Swine Fever virus ang 500 blood samples na kinolekta mula sa mga alagang baboy sa munisipyo ng Batarasa, Cuyo at Magsaysay ay pinagkaloob na ng Bureau of Animal Industry ang Certificate of Recognition of Active Surveillance on African Swine Fever. Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Darius Mangkukang, ang RAS-ASF Certificate ay patunay ng aktibong pagbabantay at mahigpit na pagsunod ng mga lokal na pamahalaan sa mga patakaran laban sa ASF. Anya bukod sa negatibong resulta ng mga isinagawang pagsusuri, matagumpay ding na kompleto ng mga nabanggit na munisipyo ang lahat ng kinakailangan dokumento at requirements sa masusing sumailalim sa evaluation bago ang pagawad ng sertipikasyon. Sa kasalukuyan, may 6 na munisipyo sa Palawan na may aktibong RAS-ASF certificate na kinabibilangan ng Coron, Busuanga, Culion, Cuyo, Magsaysay at Batarasa. Samantala, muling pinaalalahan ng Provincial Veterinary Office ang publiko na maging mapagmatsyag at agad i-report ang anumang iligal na pagpapasok ng mga buhay na hayop, karne at produktong gawa sa mga ito, lalo na kung walang kaukulang dokumento. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Super Radio Local News.